balang araw darating yung panahon na lahat ng mga tao na ito, yung involved ngayon sa pagnanakaw, sa panloloko sa taong bayan, lahat yan, may karma yan. Masarap ang buhay nila ngayon, masarap ang kanilang kinakain ngayon, masarap ang kanilang mga katabi. Sa kanilang higaan ngayon, tandaan ninyo, it will not last forever. Grabe ang karma, doble. Kung masarap ang buhay mo ngayon, dahil sa mga kasalanan mo, yung karma sa'yo, hindi lang doble, 10 ulit na mas mahirap. At talaga naman, kahit magsisi ka, wala ka ng kapatawaran. Maniwala kayo, makakaligtas kayo sa batas dito sa mundo, pero sa batas sa langit, hindi kayo makakaligtas. At lahat tayo papunta ron. Ang tatandaan na ng mga yan, papunta na yan mga yan doon. Magugulat na lang kayo, yung iba dyan mamamatay na sa cancer. Magugulat na lang kayo mga bossing. Huwag kayong masyadong malungkot kasi tayo naman, sanay tayo sa hirap. 2 taon na lang naman halos ang hintay natin. Actually, ang hintay na nga lang natin matapos ng 2026, come 2027. Wala na yan. Lame duck president na yan. Lame duck Senate president na yan. Lame duck Speaker of the House na yung mga nandiyadyaan. At ang kapangyarihan ay babalik na sa taong bayan. Pakinggan natin yung mga nangyari ngayon na sa Senado. Pasok. Ng Senado. Sa botong 13, si Senator Sherwin Gatchalian na ang Senate President. Yun nga lang, si Senator Alan Peter Cayetano no-show pa rin sa Senado. Habang ang ilang miyembro ng minority... Bakit kailangan nandiyan dyan si Alan Peter Cayetano? Special session lang naman yan ng mga special child. Nagpatawag ng special session ito si Bongbong Marcos tapos putangin niyo yung waling-waling gagawing national orchid. Alam ko pa naman napaka-importante, hindi ba pwedeng sa susunod na taon na yan gawin yung waling-waling national orchid? Walang hiya kayo. Anong naging produksyon ng inyong pagsisession ngayon? Anong importanteng mga batas ang naipasan nyo ngayon? Yung special session na yan, 1 araw lang yata yan. Tapos kailan na ang balik ninyo? Ang balik ninyo sa pre-trial na ng impeachment ni BP Sara. Pero alam niyo mabuti pa rin yung pagsasampa ng reklamo nito ni Cayetano diyan sa Supreme Court para at least ma-finalize na kasi ang dami na naman ngayon mandurugas na mga abogado na nagsasabi na kahit nasa batas na 16 ang boto ng 2/3 ng Senado, pinipilit nilang gawing 15 na naman. 15, 14, bawasan ng bawasan kasi si Bongo lalabas na daw yung kanyang ICC warrant. Paano mangyayari si Bongo naging sangkot sa war on drugs? Hindi naman siya taga-gobyerno, special assistant to the president man lang siya. Taga-timpla man lang siya ng kape, taga-ayos ng schedule, taga-paalala ng schedule, taga-papirma ng mga dokumento. Wala naman siyang influence over the police. Wala naman siyang influence para sabihin sa mga police, ganito gawin nyo. Wala. Ang trabaho niya, mas mataas ang vice president kaysa sa kanya, Diyos mio. Ano lang siya, assistant nga assistant. Kung may pagagawang presidente sa kanya, gagawin niya. Kung may papakontak ang presidente sa kanya, ikokontak. Walang authority ang isang special assistant to the president sa kahit na kanino na membro ng gabinete. Pwede siyang utusan pero hindi siya pwedeng magdesisyon ng sarili niya. So, hindi ko talaga maintindihan ano ang magiging partisipasyon ni Bongo dito sa war on drugs. Hindi naman siya otoridad, hindi naman siya police, hindi naman siya PNP chief, hindi naman siya naging major, colonel, general. Wala talaga. Lagi lang siyang nasa tabi ni Pangulong Duterte. Sa tuwing kung nasan si Pangulong Duterte, nandoon din siya kasi nga siya ang pambansang alalay. Diyos mio, sabi nga nila little president. Hindi little president kasi nga siya ang laging kasama ng presidente pero hindi siya little president in a sense na in the absence of the president siya ang nagiging authority. Hindi, may vice president tayo. Yung little president na tinatawag na yan kasi nga lahat ng desisyon ng presidente bago pa makarating yan sa kung kanino man, siya ang unang nakakaalam niyan. Sa kanya muna sinasabi yan at kung kailangan siya ang mag-disseminate ng information, gagawin niya yun. Hanggang doon lang yun, wala siyang kapangyarihan, Diyos ko naman. So ngayon, pwede nang makulong pa yan si Bongo, habulin, baka magtagurin yan katulad ni Bato de la Rosa kasi ito namang Supreme Court, ang tagal din umaksyon. Hindi pa din umaaksyon ng Supreme Court patungkol dito sa temporary restraining order ni de la Rosa. O yung sa certiorari ni De La Rosa, hindi pa naman sila sumasagot. Kahit nga doon sa mga petisyon ni Inday Sara, di sila sumasagot. Ewan ko. Anong ginagawa nito Supreme Court natin? Lahat na lang, dinelay. Walang hiya na yan. So, yan ang natin, problema natin. Yan ang, ginawa nila yung session na yan dyan sa Senado para lang talagang makuha nila yung boto. And wala nang patutunguhan yan.
Kita mo, nangangarap sila na magkabati-bati lahat. Noong wala sa kanila, gusto nila away, gulo. Tapos nung nasa kanila, gusto nila bati-bati. Tangina, dapat pahirapan din ng minority yan eh. Gawin ng minority ang lahat ng makakaya nila para i-disrupt etong mga pagnanakaw at kahayupan nitong putang inang mga 13 hudas na mga senador na ito eh. at mayorya mukhang nagkabati na. Nakita pa silang nagkakamayan at nakangiting nag-uusap. At live mula sa Senado, nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, ano mga update dyan? Kasunod ng special session at nasaan na ngayon si Senator Alan Peter Cayetano. Hi, Julio, Cheryl. Sa mga oras na ito, bagamat ongoing pa yung special session, hindi ko pa nakikita ni Senator Alan Peter Cayetano, at least dito sa loob ng plenaryo. No? Samantala, tama kayo, naihalal na nga, formal lang naihalal bilang Senate President si Senator Win Gatchalian. Ano? At sa pagkakataong ito, hindi na 12, kundi 13 ang botong nakuha niya at unanimous ang suportang nakuha niya mula sa majority bloc. Nangyari yan sa pagsisimula nga ng special session kaninang umaga na ipinatawag mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Inihalal si Senator Gatchalian bilang ika-4 na Senate President ng 20th Congress. I, Sherwin Gatchalian, having been elected to the position of Senate President, Ano? Magkakasama yung mga loko-loko. Hoy, Mig Subiri, hindi ka pa absuelto. Tayo na, ikaw yung Senate President ng 2024 budget at saka 2023 at 2024 budget. Ikaw ang Senate President. Humanda ka. Pucha, magto-2028 na. Di ko alam kung tatakbo ba tong gobernador kasi ang alam ko, tapos na yung term nito bilang senador. At kung sakaling hindi pa tapos yung term niya bilang senador, putang ina, alam nyo na kung saan nyo dadalhin to si Mig Subiri. Ilaglag nyo to sa inidoro kung saan siya nararapat. Tandaan niyo yan, yung mga mukha na yan. Keso. Ikaw talaga, Keso, ha? Hindi, alam mo, somehow, si Keso kasi naiintindihan ko siya eh. Naiintindihan ko siya kung wala siyang prinsipyo. Naiintindihan ko siya kasi ganyan naman na talaga siya ever since. Kilala ko na yan bilang isang politiko. Ano talaga yan? Wala talaga siyang stand. Di siya minority, di siya majority. Independent talaga yan eh. Yan yung mga tinatawag na, yung kung saan yung may regla, doon yan siya pupunta. Naiintindihan ko naman na mayroon siyang ding kasong kinakarap, so pwede talaga siyang ma-pressure. Ang talagang hirap na hirap akong intindihin, itong si Villanueva, kasi nga si Villanueva, nangangaral ka eh. Nangangaral ka ng kabutihan, pagtulong sa kapwa, laban ka sa katiwalian, Panginoon, bayan, gano'n. Pucha, inang yan. Tapos yung pala wala kang prinsipyo, yung pala takot ka. Pucha, sinasabihan mo yung mga nagpipreach kayo ng maging matatag kayo sa mga pagsubok. Ang mga pagsubok kailangan ma-overcome natin yan na kahit gaano kahirap harapin natin yan. Basta may paniniwala tayo sa Panginoon, meron tayong faith sa God, walang imposible sa Kanya. Biglang lumipat si Gago. Tang-ina niyan. Yun yung nakakatawa eh. Yun ang nakakatawa sa lahat. Tapos kapag nagpipreach yan, pikit na pikit pa yan. Hindi tayo magnanakaw. Hindi tayo sangkot sa flood control. Putsang ina, kung hindi ka sangkot sa flood control, bakit ka nagpa-pressure? Alak na tinapay tayo. Walang Diyo na yan. Sabi ko nga, alam nyo, nababasa ko sa social media, ang daming mga Jesus is Lord members na po, ayaw na nilang maging JIL. Wala namang pakialam si Villanueva. Kahit maubos kayong lahat ng mga taga-JIL, lumipat kayo, wala siyang pakialam. Ang importante, mayaman na sila. Mayaman na sila sa pera ng taong bayan, mayaman pa sila sa ikapo. Sa mga tithes nyo. Importante, mayaman sila. Tingnan nyo, gaano kalaki ang budget na napunta sa Sibak Party List na yung tatay niya, ang congressman. 3.6 billion. Anak ng tinapay na yan. 3.6 billion sa kanya, sa tatay niya. Tapos siya, yan na nga, sinasabi na,
na tumanggap din ng kickback yan. Sabi ko nga kung halimbawa, pwede kong sabihin na itong si Alcantara at si Yusek Bernardo, taratado talaga to dinadamay na naman to, wala naman silang ebidensya. Kasi yan din naman ang sinasabi natin kay Bong Revilla, kay Jinggoy Estrada. Ito kasi ang problema, yung dalawa lumaban, yung dalawa humarap sila So maniniwala ka na pinupolitika lang sila, pero ito si Villanueva, anak ng tinapay. Si Villanueva, nagbalimbing siya. So, ibig sabihin, baka may katotohanan yung sinasabi nitong mga magnanakaw dyan sa DPWH na napakadaming anomalya dyan sa Bulacan. Constituent yan ng kapatid niya dahil yung kanyang kapatid, mayor ng Bukawi, na balang araw yata itatakbong gobernador ng Bulacan. Tanginan yan. Ang dami pala mga proyekto sa Bulacan na putya itong Villanueva kumukubra. Yun ang sabi, yun ang sumbong. Ngayon, maniniwala sana ako na pinupolitika lang siya. Maniniwala sana ako na hindi totoo yung bintang sa kanya kung hindi siya nagpa-pressure. Nagpa-pressure siya Nagpatakot siya So, anong ibig sabihin nun? May kinakatakutan siya. Ano yung kinakatakutan niya? Umalabas ang katotohanan, mailantad ang katotohanan, na kapag dumating sa korte yan, baka talagang merong mga resibo na nagnakaw yan. Kaya, di bali nang maubos ang miyembro ng JIL. Di bali nang kamuhian siya ng mga Pilipino at ng mga members ng JIL at traidorin niya yung kanyang mga kasama sa Senado. Basta ang importante, safe siya. Marked safe. Di ba? Sige, diretso. Being elected to the position of Senate President. Sa hinaba-haba ng agawan ng liderato sa Senado, sa panunumpa rin ito nagtapos. Si Senator Sherwin Gatchalian ang nahalal bilang ika-4 na Senate President ng 20th Congress. 13 senador ang dumalo sa special session ay pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. At unanimous ang suporta nila kay Gatchalian. 13, sapat na bilang para magkakorum at para magluklok ng bagong leader ng Senado. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. Pwede ka naman mag-nay, Villanueva Pwede ka mag-nay. Bakit? Kasi minority pa din ako. Ano pa rin ako, kinikilala ko pa rin. Si Cayetano, hindi naman ako umaanib sa inyo. Gusto ko lang. Sinasabi niya, gusto niya lang magtrabaho. Di pumasok ka para magtrabaho. Hindi mo naman kailangan pumasok para bumoto Kung hindi ka ba naman gago Hindi ba? Ibig sabihin, pag pumasok ka pa dyan, kailangan susunod ka na lang sa kanila. Kung anong iutos nila, susunod ka na lang. Ibig sabihin, talagang pumasok ka dyan kasi lumipat ka. Traidor ka talaga. Tamang-tama, pang 13. Pang 13 ka kasi nga si Judas, pang 13. And how ironic na ikaw pa mismo yung nagtuturo ng salita ng Diyos, tapos ikaw pala yung traidor. Ikaw pala yung mala Judas. Tandaan mo kung ano nangyari kay Judas Ano nangyari kay Judas matapos niyang hudasin ang Panginoong Jesus? Ano mo kung ano nangyari sa kanya. Manood ka ng Passion of Christ. Pucha, malalaman mo kung ano nangyari kay Judas. Ganyan ang mangyayari sa'yo. Yung mga bulong na maririnig mo, yung mga bulong na maririnig mo, bulong yan ng taong bayan na minumura ka at pinapanalangin na Villanueva, makarma ka sana. Pero bitter ba tayo? Hindi. Hindi naman tayo bitter Kasi itong mga to, walang mga bayag yan, walang mga itlog yan, walang mga paninindigan yan para i-impeach si BP Sara. Maniwala kayo, hindi nila makukuha yung numero na 16. Maaring mapagtatakpan nila yung flood control scandal ngayon. Pero hindi nila ma-impeach si BP Sara. Why? The reason why, binababaan nila yung numero to 15, to 14 kasi nga hindi nila kayang ma-achieve yung 16. At dito nga sa 13 na ito, hindi mo pa alam kung lahat ito boboto to in favor sa impeachment ni VP Sara. Tandaan nyo. Siyam lang ang kailangan, para ma-acquit si Inday Sara. Siyam lang. Ilan pa ang natira sa minority? Ang natira sa minority, 10. So kung may 10 pang natitira sa minority, ibig sabihin kaya nila. At kahit na babaan nila yung threshold para ma-impeach si BP Sara, bumababa din yung threshold nung pwedeng mag-no para hindi siya ma-impeach. Yan ang lagi niyong tatandaan. Meron pa tayo isang pag-asa. Pag si Inday Sara nanalo, baka sakali, lahat itong mga lumabas na mga pangalan na ito, lahat ng mga idinimanda dyan sa ombudsman, gagalaw lahat yan kapag kaiba na presidente. At pag gumalaw lahat yan, pag iba na presidente, itong mga pangalan na ito, Villanueva, itong mga napangalanan dito, putang ina, humanda kayo talaga, lalong-lalo na yung mga congressman na yan.
humanda kayo talaga. Pucha yan. Pagka nasa atin na yung bola, papakitaan kayo ng super duper duper majority sa Congress at Senate. Putangin na ninyo. Sigurado lahat kayo ubos. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Gaya ng inaasahan, dumating Senator Ayan, Joel oh. Villanueva Tayo na, yakap. Safe na siya eh. Miyembro Nakita niyo yung itsura niya, stress na stress siya. Kasi grabe, sinabi naman to ni ni Cayetano na grabe talaga ang pressure ng Malacanang. Grabe ang pressure ng Malacanang. Mantakin mo, ikukulong ka sa mabahong kulungan. Grabe ang pressure ng Malacanang. Nasa tao na lang talaga yan, nasa paninindigan na lang talaga ng tao yan eh. Takin mo, binaboy yung Senate, binaboy si Jinggoy, binaboy si Bato. Putangin na, lumaban ka during those times. Ang tagal na panahon yun, ilang linggo rin yun na nandudun ka sa gilid nila, sa tabi nila, tapos bigla kang babaliktad kung kailan payapa na ang lahat. Diba? Kung kailan, dead end na eh. Dead end na itong mga senador na nang agaw ng kapangyarihan dyan. Dead end na eh. Kung hindi ka lumipat, Villanueva, hanggang ngayon, exposed pa din itong pagnanakaw ng kapangyarihan nito eh. Pero ikaw yung dahilan kung bakit naisakatuparan nila yung paghahalal ng bagong Senate President. Sinong Senate Pro Tempore? Ang Senate Pro Tempore, si Tito Soto pa rin. So, ibig sabihin, si Tito Soto pa rin niya. Kaya sila naglagay ng tangang Senate President. Tapos yung assistant ng Senate, yung pangalawa sa Senate President, si Tito Soto. Ibig sabihin, si Tito Soto pa din ang dyan. Si Tito Soto pa din ang utak dyan. Siya pa rin ang Senate President dyan. Nilagay lang nila yung manika nila parang si Arn. Nilagay lang nila si Win Gatchalian Arn diyan sa posisyon, pero putyang ina parang si Bongbong yan, puppet yan. Uutos-utusan, tuturo-turuan lang nila ng gagawin dahil tatanga-tanga yan, susunod lang yan. Obvious naman yung ginagawa ninyo. Tapos tingnan ninyo, may bagong Blue Ribbon Committee chairman. Putangin na si Erwin Tulfo pa rin. Nag-step down na yun. Bakit yun pa rin ang inilagay ninyo? Bakit si Lacson, nag-step down na siya? Kasi nga, job well done na si Lacson. Alam niya na yung sumunod na Blue Ribbon Committee chairman, putya aso pa din nila. Lalong-lalo na sangkot pa. Kaya ngayon, kung sino yung mga pinoprotektahan ni Panfilo Lacson, si Panfilo Lacson hindi siya sangkot sa flood control. Kung sino yung pinoprotektahan ni Panfilo Lacson, lalo nang poprotektahan nito ni Erwin Tulfo dahil sangkot siya eh. Sangkot si Erwin Tulfo eh. So mas lalong poprotektahan niya at mas lalong bababuyin nila yung flood control na yung Blue Ribbon na yan. Magkakaroon pa ba ng hearing tungkol sa flood control? Wala na. Nandoon na yung focus nila sa mga gumuhong mga gusali daw dyan sa lindol, anak ng tinapay na yan. Babaguhin na nila yan. Pero habang panahon ba yan? Hindi yan habang panahon. Kasi nga, baka sakali, itong si Inday Sara, ang ating huling baraha, hindi siya ma-impeach, tapos maging presidente siya, anong kaya niyang gawin para dito sa mga sinumbong? Di ba sabi naman niya yung ginawa ninyo sa akin, walang problema yan. Yung mga batikos nyo sa akin, pambababoy nyo sa amin, sa pamilya namin, walang problema yan. But, lahat ng may pagkakasala sa bayang Pilipinas, sa mga Pilipino, hindi ko kayo papatawarin. So, ibig sabihin nun, hahabulin niya lahat na itong mga nagkasala, umabuso sa konstitusyon dito sa bayang Pilipinas. At yan, sila din yan. Humanda sila. Makakatuloy sila na maimbing, mga ilang buwan, isang taon. Pag si Inday Sara na, putang ina lahat yan, magsisitakasan niya. Magre-reunion yan sa ibang bansa. Kasama yan si Zaldico. Itaga nyo yan sa bato. So, malungkot ba tayo? Hindi masyado. Malungkot tayo sa nangyayari sa bayang Pilipinas. Pero at the same time, kakampi natin ng Panginoon, pinakikita ng Panginoon sa atin kung anong klaseng mga tao ito, mas bukas ang isip at ang ating mga mata na kung anong klaseng mga tao itong mga ito, at pag lumabas yung mga pangalan yan sa balota, alam na natin ang gagawin dyan. Iiwasan natin yung mga yan. Hindi natin iboboto yung mga yan. Tandaan nyo, pagdating ng 27, putang ina nitong mga mukha nito, tandaan nyo yan, lahat yan. Magpapaganda at magpapapogi na yan kay Inday Sara. Ganyan ang ginawa nila kay Pangulong Duterte noon. Tandaan nyo, hindi na yan makakalusot. Huwag kayo mag-alala. Cayetano Block, niyakap at tinakbayan siya ng kanyang mga kapwa-senador. Si Senator Mig Zubiri ang agad na nag-nominate kay Senator Gatchalian bilang Senate President. He has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic. Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. As a matter of fact, Mr. President,
I hear complaints from your staff that hindi na po sila nakakauwi ng disenteng oras. Bait naman pala niyan. Di sana nagsanto papa yan. Ano naman pala kasipag yan? Bakit hindi na lang ano yan, magwalis yan sa buong Pilipinas? Masipag naman pala yan. Dahil overwork daw sila. Overwork? Wala ka nagagawa yan eh. Ano mga significant na mga batas na ipasan yan? Anong mga debate dyan ang ipinanalo ng ulol na hindi mga abogado yan? Tayo na hindi nga niya kayang mag-preside bilang dito sa impeachment ni BP Sara. Kailangan niya pa yung tulong ni Chis Escudero. Di sana si Chis Escudero na lang ginawa niyo ulit Senate President. Anak ng tinapay oh. Palagi nilang tinatanong sa akin, kailan ko daw siya mahahanap ng girlfriend. Parang yan, di gusto nyo kayong dalawa na lang, magsyutaan kayo. Magsipsipan kayo ng betlog. Hinahanapan mo pala siya ng boyfriend. O ikaw na lang. O parehas naman kayong tanga. Makauwi daw ng mas maaga. Ang sunod na agenda, ang nabakante namang Senate President pro tempore. Kaya si Senator Ping Lacson, ni-nominate si Senator Tito Soto para Siyempre, kung boyfriend at boyfriend lang. Kung boyfriend at boyfriend pag-uusapan, si Pinky may boyfriend din yan. Ano tangina yan? Boyfriend yan. Si Big Soto, si Tito Soto, kalaban ng boyfriends. Alam niyo yung boyfriends? Oo, magkalaban yan, boyfriends at saka BSTN Company. Oo, syempre naman, di ba? Ganda-ganda ng pagkakasuklay ni Pinky. Ilalagay niya yung juwa niya dyan, si Tito Soto. Ngayon, si Tito Soto ang pro tempore, ang Senate pro tempore. Ibig sabihin yan, lahat ng gagawin nito ni Gatchalian dahil bugok yan, mongoloid man yan. si Tito Soto pa rin na magkukumpas dyan. Sino magkukumpas kay Tito Soto? Di syempre, yung amo niya sa Malacanang. So anong klaseng magiging Senate President si Gatchalian? Kung papaano pinatakbo ni Tito Soto yung Senado, putang ina, ganun din niya patatakbuhin yung Senado na yan ni Gatchalian. Putragis yan. Di wala rin pagbabago. Ganun pa rin. Yung inaasahan natin Blue Ribbon Committee, ganun pa rin. Abangan natin yung Blue Ribbon Committee kung magkakaroon pa ng flood control scandal hearing. Tingnan natin kung may imbita yung 22 Brave Marines. Tingnan lang natin. Pag hindi, alam na natin na po siya talagang inagaw nila Senado, inagaw nila para mamanipula nila lahat. Para hindi sila, at least sa ngayon, makaisip pa sila ng paraan kung paano nila may tatago yung kanilang mga ninakaw. Makaisip pa sila ng paraan kung paano sila i-eskapo pagdating ng panahon na wala na sila sa kapangyarihan. Makaisip sila ng paraan kung paano patatahimikin ang lahat ng kaya nilang mga patahimikin. Either bayaran nila o patayin nila yan. Meron pa silang maikling panahon para gawin yan. Because again, pag upo ni Inday Sara, lahat ng yan, lahat ng mga ebidensya, testimonya na yan, lahat yan, lahat lalabas yan, at lahat ng mga pinangalanan dyan, maniwala kayo, lahat yan makakasuhan. sa posisyon. At sa speech ni Lacson, pinasalamatan niya sina Senators Joel Villanueva at Chis Escudero na kumumpleto sa 13 boto. I think I will be remiss of my duty and responsibility as a senator, colleague, and friend if I didn't thank and commend our two distinguished colleagues, Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva, for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Dito rin inanunsyo ni Senator Lacson na pagod na siyang mawala ng kaibigan at magkaroon ng kaaway, kaya binitawan na raw niya ang chairmanship ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. There are other colleagues who are equally, if not more, qualified than this humble representation to take on the job. If there were no takers, I was willing, albeit with heavy heart. Albit. Bobo. Tanga. General Bobo. Albert. Diyos ko Lord. Tang inang mga senador ninyo. Binabasa na nga mali pa. Ay, nako. Diyos mio. Heart to retain and continue sitting as chairman and resume a duty that I am morally and obligated to perform. Sa ngayon, nanatiling Senator Erwin Tulfo ang chairman ng komite. Diba? Bakit si Senator siya pa din ang chairman? Nag-step down na siya. So, ibig sabihin, drama lang din yung pag-step down niya. Kunyari, mag-i-inhibit siya kasi meron na siya yung isa sa mga pinangalanan. Pero siya pa rin, ang ina niya, niloko niyo yung tao. Huwag kayo mag-alala, lolokohan lang naman kayo lang din naman eh.
Wala na kayo. Oh, pagka kayo hindi nyo na ipatawag yung 18 Marines dyan at nakita natin kung paano nyo tarantaduhin yung 18 Marines at i-contempt nyo yan katulad ng ginawa ng Quadcom sa kanila sa mga resource person nila. No? Tingnan niyo yung mangyayari sa inyo. Humanda kayo talaga. Humanda kayo, mas lalo nyong ibabaon yung mga sarili nyo sa hukay ng pagkalaos. Oo, tingnan ninyo. Vice Chair naman. Sabi nga nito ni Lacson Sabi ni Lacson, di ba? Dumami daw ang kaaway niya. Willing na siya mag-step down. Job well done na siya O, ano na siya, kumbaga parang yung assignment niya, yung project niya, naipasa niya na nagawa niya na O, natapagtakpan niya na lahat ng mga kaya niyang pagtakpan O, and hindi na rin niya kaya yung pressure. Putang ina, minumura na rin siya ng taong bayan. Yung dating pinangalagaan niya na reputasyon ng mahabang panahon, putya yan, binababoy na ngayon ng taong bayan yung pangalan niya at magre-retire yan bilang isang senador na isa sa mga pinaka-pakyu na senador O, kaya hindi niya na rin kaya yung pressure. Kaya tuwan-tuwa siya, ibinigay niya doon sa mas abnormal kay Erwin Tulfo. Diyos ko po, putang ina yan, hindi investigador, hindi abogado. Isa lang broadcaster, putang ina niya, paano mag-iimbestiga? Walang experience sa pag-iimbestiga. Si Ping Lacson, kahit na hindi siya abogado, kahit papaano, investigador yan. Marunong mag-imbestiga ang polis. Pero ito si Erwin Tulfo, puta. Anong gagawin niyan sa Blue Ribbon? Hindi nga niya alam Hindi niya nga alam na ang batas hindi dapat binabali at binabaluktot Nag-apologize nga yan doon sa statement niya na sometimes you have to bend the law in order to please the Filipino people. The Filipino people is greater than the law. Utang ina, ganyang kabobo, tas inilagay mo sa isang komite na manghihingi or maniningil ng accountability sa lahat ng mga magnanakaw, iskandaloso na mga politiko sa bayang Pilipinas. Patay tayo diyan. Kung inilagay natin si Boying Rimulya sa ombudsman, putyang inang yan, wala nang kwentang tao si Boying, kahit abogado, putya, naglagay pa tayo ng walang kwentang tao tas hindi pa abogado. Dito sa Blue Ribbon Committee. Diyos mio. Ano mangyayari sa Blue Ribbon na yan kung ganyan? Ibig sabihin, bobo. Bobo rin itong mga senador na ito because kung ako lang, okay nga lang sa akin kasi Pangilinan kahit hindi litigator yan. Pero abogado yan. Tis maintindihan niya yung batas kahit papaano Naglagay kayo si Erwin Tulfo, walang alam yan kundi katulad ko, magmura lang din naman na magmura sa mikropono yan. Imaginein mo, parang ako lang din yan. Ilagay mo ko dyan, anong gagawin ko dyan? Sabi nga nung kapatid niya na si Ben Tulfo, wala na bang iba? Wala mang karanasan niyang kapatid ko. Alam ko man ang kapasidad niyan. Oh, di ba? So, ganyan kabulok. Mantakay mo ganyan kabulok yung pamumunuan mo, Win Gatchalian. Oh, bakit, si Win Gatchalian, pumapayag na ganyan? O, kasi nga, si Tito Soto, binubulungan din yan. Tanga si Win Gatchalian. Sunod lang na sunod yan. Sina Senators Lacson at Kiko Pangilinan na natili naman bilang majority leader si Senator Mig Subiri. Bagamat hindi dumalo kaninang umaga sa botohan ng mga bagong leader ng Senado, umattend ang ilang mga taga-minority block sa confirmation hearing at plenary session ng Commission on Appointments o CA, maging sa sesyon kaninang alas 3 ng hapon. Present dyan sina Senators Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Bongo. Si Marcoleta nakita pang nakikipagkwentuhan kay Senate President Gatchalian. Senator Marcoleta, sir, hi. Sir, bakit po kayo umattend kayo ng session, sir? Nakita mo tong mga gagong mga reporter na to. Sir, bakit kayo umattend ng session? Puking ina nyo. Nung hindi umaattend, galit kayo. Ngayong umattend, tatanungin nyo, putang ina ninyo, senador yan. Tarantado pala kayo, senador yan. Natural aattend yan. Hindi naman yan umattend sa birthday. Magulat kayo kung nasa Congress umattend yan. Senador yan. Tarantado pala kayo. Sir, bakit po kayo umattend? Putang ina mo, trabaho ko to Gago ka ba? Bawal? Abnormal to mga putang inang bobong mainstream media to. Mga nag-aral to para maging tanga Okay, kanina na naman, tinanong na naman tawag dito, itong si Pia Cayetano. Sabi, Ma'am Pia, will you support the new leadership? Sabi ni Pia Cayetano, natural, tangina ninyo, 13. Nakakuha sila ng 13. Nakakuha sila ng 13. Natural, i-honor natin yan. Yun lang naman ang gusto namin Yung ayon sa batas. At ang sabi ng batas, kailangan mo ng 13 para mag-elect. Naka-elect sila ng bagong Senate President. Kailan ba kami nakipag-away sa mga nagpapalit-palitan na Senate President? Yan, sila lang naman ang away nung napalitan sila Gagong mga putang ina. Tanga Itong mga hayop na mga media na to, ito yung mga panggulo. Alam mo, sa totoo lang, putang ina ninyo. Kaya yung iba sa inyo nagpapabayad kasi mga bobo kayo Wala kayong mga sariling mga boses, kaya magpabayad na lang tayo. Putang ina, ganun din naman. Yung mga amo natin, mga bayaran din naman. Magpabayad na lang tayo. Mga bopols.
Habang ang dati That is my constitutional duty. Bakit po kayo pumasok, gago? Ang ina, senador ako eh. Anak ng tinapay talaga itong mga buwaka ng inang mga media na to, mga tanga oh. Kung sino man nagtanong na yun, hoy, tanga ka. Ang ina ka, nag-aral ka pa, magiging bobo ka lang pala. Senate President Pro Tempore na Senator Loren Legarda, masaya ring nakipagkwentuhan kina Senators Gatchalian, Lacson at Zubiri. I congratulate Sherwin, a dedicated Kita ninyo kung anong klaseng mga senador, etong mga nasa minority. Sports sila, and at the same time, ano sila? They adhere to the law. Ang hindi lang naman nakikipag-usap sa dating may majority, itong mga putang inang tong mga tao ni Gatchalian eh. Di ba? Nakita nyo ba nung si Senate President Cayetano, nakikipag-usap sila ng maayos? Di ba hindi? O tingnan nyo tong mga to. Tinanggap nila yung pagkatalo nila. Tinanggap nila na nakuha sa kanila yung Senate leadership. O nakikipag-usap sila because ilan man lang yan, magkakaibigan naman yung mga yan eh. Pero nakita mo yung kabila, yung Gatchalian Black, noong si Senate President Cayetano yung Senate President, nakita mo kung paano nila tarantaduhin tong mga to. Tapos ngayon manghihingi kayo na makalimutan na ang lahat. Paano? Nakuha nyo na yung gusto ninyo. Kaya pagtatakpan nyo na ulit yung mga dapat yung pagtakpan. Putang ina ninyo, makakapagnakaw na naman kayo, makakuha na naman kayo ng mali-malitang pera mula sa pera ng taong bayan, mga buwisit kayo. Diba? Ganyan lang naman yan eh. O kita nyo, si Legarda, Marcoleta, o kaya nilang humarap, kaya nilang makipag-usap sa kanila, kaya nilang makipagkamayan sa kanila kasi naayon sa batas yung pagkapanalo ni Gatchalian ngayon. Na sana, kung nagpakita lang din sila ng sportsmanship at ng pagrespeto kay Alan Peter Cayetano, pwede naman nagapangin nila si Alan Peter Cayetano nang hindi nila tinatarantado yung kabilang grupo eh. O tingnan ninyo. Anong resulta? Si Win Gatchalian, nakalock yung kanyang comment section. Si Erwin Tulfo, nakalock yung kanyang comment section. Si Mig Zubiri, naka-disable yung kanyang comment section. O alam nila eh, na yung taong bayan, visit na sa kanila. And saludo tayo dito sa mga senador na to na kayang humarap dyan at sumuporta dahil ganun naman talaga dapat eh. Yun naman talagang dapat. They should work together para sa kapakanan ng bayang Pilipinas. Malay mo. Malay mo, may bagong agawan na naman yan. Hindi natin alam. Ganun naman talaga dyan eh. Hindi ka safe. Pwedeng Senate President ka 2 araw, 1 araw. Pero sinabi na nila yan eh. You need 13 to win. You need 13 to elect. Nakakuha sila ng 13. Na-elect nila. Sour graping ba mga to? Nag-bitter ba sila na, mali yan, ganyan. Wala. Sumunod sa batas yung kabila, nakinig sa kanila, edi, work na tayo. Tapos tatanungin sila ng media, susuportahan nyo ba yung, tanginan nyo, hindi kayo nakikinig sa mga live ni Cayetano? disciplined, hardworking, brilliant colleague and a dear friend. So I congratulate all of them and I'm glad na 13 ang boto, so maayos na, legal na. Mananatili raw na miyembro ng minorya si Legarda. Tanggap daw nila ni Senator Alan Cayetano ang bagong halal na liderato ng Senado. Lang naman, si Lacson lang naman at saka si Tito Soto yung nagtampo sa kanya. Sama ng loob namin kay Legarda. Kausapan namin yan, kala namin, tapos bumaliktad pala. Tanginan nyo, kayo rin naman eh. Lahat naman kayo dyan, mga hudas kayo eh. Lahat naman kayo, mga wala kayong paninindigan. Dati galit kayo kay Bongbong Marcos, Kauping Lacson, pinapag-drug test mo pa nga yan noong 2022 election eh. Kalabo mo yun ng presidente, tapos ngayon naging aso ka na niya. Ainan yan. At least si Loren Legarda, nung nanalo kayo, sinuportahan kayo at sinabi niya na karapat dapat si Win Gatchalian. Ganyan ang mga matitinong mga tao, marunong tumanggap ng pagkatalo. Tanginan ninyo, puro kayo lalaki diyan sa grupo nyo, iisa lang ang babae nyo. Tapos kung umasta kayo, mas masahol pa kayo sa bakla. Pero yun nandito sa grupo ni Cayetano, puros mga babae yan. Pucha, humarap yan dun sa mga nagbabarilan. Kayo, mga bakla kayo, mga takbuhin kayo.